Ito, tingnan natin. Ang tapang ni Dan Fernandez, pinapatawag daw ang mga vloggers. Tatlong komite sa Kamara ang magsasanib puwersa upang ilunsad ang investigasyon laban sa mga nagpapakalat na fake news at disinformation sa social media. Pangungunahan ito ni House Committee on Public Order and Safety Chairperson nito na si Santa Rosa City Representative Dan Fernandez kasama ang House Committees on... Yan naman to si Dan Fernandez. Atapang tao, no? Ito'y tinawag na duwag ni Atty. Topacio. Duwag. Hindi, maybe not directly, pero parang ganun. Kasi may sinabi to si Dan Fernandez na parang pineperahan niya itong kanyang kliyente ni Topacio na si Cassandra Ong. Pinatatagal lang daw ni Topacio yung kaso, kaya dapat sumang-ayon na si Cassandra Ong dito kay Dan Fernandez. Huwag na siya magpagamit dito kay Atty. Topacio. So hinaamon ito ni Topacio. Ano sabi ni Topacio? Umalis ka dyan sa likod ng iyong kamera at ay kaya kasi may immunity po. Kahit anong sabihin niya dyan, hindi siya makakasuhan. Kaya nga labas ka dyan. Tapos sabihin mo sa harap ko. Bakit hindi magawa ngayon ni Dan Fernandez? Duwag. Sabi niya kaliit-liit ko eh. Kaya indirectly tinawag ito ni Topacio ng duwag. And until now, hindi siya pumapalag. Ayaw umalis. Nagtatago doon sa likod ng immunity. Hinahamon ka ng taong bayan, Dan Fernandez. Tanggapin mo ang sinasabi ni Atty. Topacio. Sabihin mo sa harap niya. Lumayas ka dyan sa immunity mo. Ayan ang problema sa atin eh. Para mga tao may mga baril eh. Matapang lang kasi may baril. Diba? Parang ganoon. Ito may immunity kaya matapang, kaya tapang-tapangan. Ngayon, vloggers naman ang gusto nilang pagdiskatahan. Kaya matapang. Bakit? Nasa likod na naman sila ng immunity nila. Ito, as of the making of this video, ang kumpirmadong naimbita, si Atty. Trixie at saka si, anong pangalan nito? Si Mark Anthony Lopez. Diba? So sila ngayon ang pinatawag pero hindi ko alam kung sino-sino pa mga ipapatawag. Pero tinan nyo, ang kinakaya nila, yung mga hindi pumapalag. Pero diyan kayo nagkamali. Atty. Trixie is not stupid. Kahit si Mark Lopez, matalino yan. Hindi. Ang talino niyan, Dan Fernandez, ay hindi galing sa Google. Kaya nga tinatawag ka nga mag-aral ka sa batas. Kung hindi ka man abogado, may mga staff ka namang abogado. Magpaturo ka ng maayos, hindi yung Google ka ng Google. Inaaral po yung batas. Matatalino to sila, Atty. Trixie, baka kahit si Mark Anthony Lopez, baka ini-small nyo. I-try mo pa English ka dyan. English ka na matis. Kung hindi, eto mga ito, nakakaasar lang. Kasi katulad yan. Class legislation, sinabi na po din yan. Ito, ako hindi naman po abogado. At ito yung pagkakaunawa ko kay Atty. Topacio dahil sinabi niya, hindi ka pwedeng magpatawag ng mga vloggers dahil para hindi inaatake ang Quadcom. Ang explanation ni Atty. Topacio, yan, class legislation yan, hindi ka pwede magpatupad ng batas na para sa isang grupo para hindi atakihin ng isang grupo. Yan yung sinasabi kanina ni Chua. Class legislation daw po yung ginagawa nung gusto magpanukala ng firing squad. Chua, double standard ka. Ba't hindi mo sabihin yan kay Barbers tsaka kay Dan Fernandez? Bakit kayo magpapatupad ng batas nang hindi kayo maatake? Anong klaseng in aid of legislation gagawin nyo dyan? Di ba? Para sa akin, that's pure harassment. Dahil si Atty. Trixie, talaga namang, at si Lopez, alam nating masugid na tagasunod ng mga Duterte, huwag na po tayong maglokohan.
At alam natin na dati sumuporta rin sila kay Bongbong Marcos. Pero na-discover nila na budol-budol si Marcos kaya bumaliktad na sila. Yan ang katotohanan yan. Hindi kayo tanga. Alam nyo yan. Kaya sila naman ang haharasin nyo. Para ano? Yung blank items, yung blank space. Sino man ang nag-fill up niyan, dapat makasuhan. Pero ililihis nyo. Idadali nyo kayo sa vloggers. Diba? Ganyan ang mga pautot ninyo. Kakornihan nyo. Parang yung kakornihan mo na nagpapalugo ka na matanda. Trabaho ba ng gobernur? Kasi tumatakbo tong bilang gobernur eh. Trabaho ba ng gobernur magpali? Hindi ka naman ano. I have nothing against doon sa mga nagpapaligo ng matanda. Pero paipik kasi bakit ka magpapapicture, nagpapaligo ka ng matanda? Halatang halata na nire-rape lang yung matanda. Ginagamit yung mga matatanda. Huwag ganun. Mag-i-eleksyon, bigla kang ganun. Bakit dati hindi ka naglabas ng ano? Ng mga litrato na may nagpapaligo ka ng matanda. Anong kakornihan yan, Dan Fernandez? Public Information at Information and Communications Technology. Nakapagsagawa na ng closed-door meeting ang Tri-Committee para sa briefing ng mga kinatawan ng social media platforms gaya ng TikTok, araw ng Lunes, January 27. Sa susunod na linggo, nakatakdang magsimula ang unang public hearing ng Tri-Committee. Attorney Trixie, Mark Lopez, magdala na kayo kasi papakontem kayo. Eh, pagka dumating dyan si Paduano, sigurado mainit na naman ang ulo nun. Kasi itong investigasyon na to kasi merong final sa akin ng mga 60 mga ano to. Kapang mo, hindi ka nga makasagot kay Topacio. Mga House bills. And meron din privilege speech si Congressman Ace Barbers. At merong resolution na ipinail din. So kung titingnan mo, sama-sama siya. Hindi lang siya yung mga creation of mga content na talagang nagkakaroon ng false information na nadi-disseminate nila. But of course, yung digital literacy as well. Alam mo, Dan Fernandez, bibigyan kita ng halimbawa. Mas marami pang fake news ang mainstream media ngayon. Are you not aware of that? Hindi ka tanga. Ako'y naniniwalang hindi ka tanga. Ang daming pinapakalat ng mainstream na peke. Ba't hindi nyo sila paginitan? Yung mga supporters na vloggers ni BBM, ang daming pinapakalat na kalokohan, na fake news. Ba't hindi nyo iimbestigahan? Ba't hindi nyo rin ipatawag? Yung mga vloggers na sumusuporta kay Tamba, may mga fake news din. Gaya ng mga BBM vloggers, pare-parehas fake news yan, dalawang yan. Bakit hindi nyo patawag? Double standard kasi kayo. Naglolokohan tayo? Sa tingin nyo, yung mga sumusuporta na vloggers kay BBM, malinis? Come on. Ang bulag-bulagan kayo. Gusto natin magkaroon ng code of conduct ang ating mga social media platform users, no? Second, magkaroon ng disiplina. Sa tingin mo may disiplina yung mga vloggers na sumusuporta kay Marcos at saka kay Tamba? Eh sila nga puro paninira kay Sara. Sila nga puro paninira kay Duterte, kay PRRD. Isa ka pang double standard? Tatawagin namin kayo maghapon double standard kung ang lagi nyo papatawag ay yung mga sumusuporta lang kay PRRD at sa mga Duterte. Hindi nyo kayang ipatawag yung mga fake news, vloggers ng mga BBM at ng mga... Galit ka ko, Choli? Hindi, nagpapaliwanag lang. Hipokrito kasi ang datingan nitong mga ito. Yung responsible. Paano siraan nila si Sara? You think that is responsible? Napaka-hipokrito nyo. Use of these platforms, no?
just like the other tri-media, yung ating traditional media, kayo ay covered by the rules and regulations of the KBP. So dapat magkaroon din tayo ng parang ganun dito sa social media. Sino ka? Ano alam nyo sa media? One-sided lang tinitingnan ninyo. Peke kayo. Nako, next topic po tayo. No, tingnan natin ito ha. Quadcom, pinahiya ng korte. Dinismiss ng Quezon City Prosecutor's Office ang mga reklamong direct assault, disobedience to authority at grave coercion kina Vice President Sara Duterte at aide nito na si Police Colonel Raymond Dante. Ano, pahiya kayo Quadcom? Ito yung issue na sasarahan ng pinto ng pulis, etong si BP Sara ng ambulansa. 'Di ba? Naalala nyo yon? So, syempre, nagkumasa si BP Sara. Sinong hindi? Ikaw ba naman sarahan ka ng pinto? Ambulansa, so ibig sabihin van. O siguro, lahat naman tayo siguro nakapagsara na tayo ng pinto ng van sa likod. Nabigat po yun. Sarahan mo yung babae. Talagang may kalalagyan yun. Kung sarahan mo nga lalaki, delikado na eh. Babae pa. Vice President pa sasarahan mo. Anong gusto mo? Anong gusto nung pulis? Itaas ang ranggo niya? Regaluhan pa siya ni BP Sara? Ganon? Imbis na si BP Sara ang magdemanda sa pulis, siya pa ang dinimanda. Alam naman natin, wag na tayo. Nako, Quadcom. Grupo yan. Grupo yan. Hindi naman magdidemanda yung pulis. Wala namang pakialam yung pulis na yan. Mababait naman ang pulis eh. Napag-utusan lang yan. Idemanda mo si BP Sara kung hindi ikaw ang ano. Yan ang tingin ko talaga dyan. So ang direct niyan, sinabi, walang basehan ang reklamo kay BP Sara. So sinong pahiya dito? Kayo Quadcom. Dahil gusto nyo lang gipitin si BP Sara. Siya nga dapat nagdidemanda sa inyo. Pakulong kayo ng pakulong. Pakontempt kayo ng pakontempt. Kahit na nagkakasakit na yung tao, ayaw nyo payagang ma-ospital. Mga wala kayong puso, Quadcom. Petina La Chica. May kinalaman ng mga reklamo sa nangyaring insidente noong Nobyembre 2024 sa Veterans Memorial Medical Center o VMMC kaugnay sa paglilipat kay Attorney Zelveca Lopez na Chief of Staff ni VP Sara mula VMMC patungo St. Luke's Medical Center. Batay sa resolusyon ng piskalya, lumalabas na wala namang pananakit na nangyari. Totoo naman eh. Wala naman talagang pananakit na nangyari. Nag-OA lang to mga to. At ako'y naniniwala sa mga nangyayari ngayon, may pag-asa pa ang ating bansa. At hindi sila nagpapadala. Hopefully. Hindi lang ito sa padama ng korte, no? Pero ako'y naniniwala sa korte na nakakakita sila ng patas. Hindi sila sumasali sa politika. Alam niyo itong mga ito? Grabe, kagarapal, kaabusado ng gobyerno natin ngayon. Ang tindi po. Alam mo, pinagmumulan niyan dahil sa pagiging greedy nila na hindi nila kayang manalo ng patas. Greedy sa power, greedy sa pagnanakaw. That blank items sa budget, may gusto silang magic dyan. Dahil yan sa greedy sa pera. Pagsuway sa utos o kaya'y coercion o intimidation na ginawa ang pangalawang Pangulo sa complainant na si Police Lieutenant Colonel Van Jason Villamor. Paliwanag ng piskalya, natural lamang at lehitimong reaksyon ng ginawa ni VP Sara dahil nakakahila ng galit ang ginawa ni Villamor nang tangkain nitong isara ang pintuan ng ambulansya at muntik nang tamaan ang Vice-Presidente. Dahil dito ay hindi kinatigan ng piskalya ang mga reklamo. Kapal ng mukha, no? Siya pa magdidemanda, sasarahan mo ng pinto yung Vice President. Again, hindi yung pulis, ha?
I believe, inutusan lang. Diba? Sila pa ang magdidemanda. Kakapal ng mukha ng mga politiko natin. Alinsunod na rin sa direktiba ng Department of Justice na kailangang may malakas na ebidensya para maisampa ang anumang kaso sa korte. Yun, di pahiya sila ngayon. Kailangan ng ebidensyang malakas. Hindi nyo sila sabi, parang kulang na lang sinasabi, huwag nyo kami isali dyan sa politika nyo, ha? Kayo, kung gusto nyo magkampi-kampihan dyan, at gusto nyong idiin si BP Sara, ilabas nyo kami. Ilabas nyo kaming korte. Good job. Ha? Good job sa ating korte. O, next topic po tayo. Ito ang next topic natin. Natutuwa ako dito dahil ako'y naniniwala na ito na ang last na pagtakbo ni Marcos. Kung matutupad itong batas na ito o kung matutupad itong plano ng COMELEC. Pakinggan natin. Pinag-iisipan ng Commission on Elections na maglabas ng resolusyon upang obligahin ang mga kandidato sa pagkasenador na dumalo sa mga debate na inorganisa ng mga media organization. Ayun, pabor ako dyan. Pabor ako dyan. Yari ka, Castro. Paglalaruan ka sa debate. Ako, tama lang yan. Para magkaroon ng patas. Nagkaroon ng patas na exposure. And at the same time, malaman natin talaga yung mga walang utak katulad ni Marcos. Pansin, totoo naman. Napanood nyo ba? Doon sa mga hindi nakapanood, panuorin ninyo yung debate nila ni Cayetano. Ginawa talagang bata ni Cayetano si BBM. Ginawa ni Cayetanong tanga si BBM. Kaya naman, nagkaroon lang ng masamang epekto. Sa sobrang takot ni BBM sa debate, nung last election, hindi sumali sa debate. Ngayon, magkakaroon daw ng uubligahin. Pinag-iisipang obligahin ng COMELEC ang lahat ng senador magdebate. Yan ang inaantay natin. Dahil gigil na gigil si Pastor Kibuloy, idebate ang mga yan. Si Pastor Kibuloy meron to. Si Castro, meron? Sigaw lang yan sa kalsada. Child abuser lang yan. Ako, pabor ako dyan. Pero hindi lang sa Senado, sa lahat ng posisyon. Basta inubliga ng media at sila'y nag-conduct ng debate, dapat atinan yan ng mga politiko nang hindi na tumakbo si BBM. Hindi. Shush! Hindi lalaban ng debate si BBM. Pasalamat nga siya kay Atty. Vic at nailigtas siya dyan. Oo. Di ba? Alam naman ni Atty. Vic yan eh. Nang nagligtas dyan si Atty. Vic. Pero ngayon, si Atty. Vic kaya lihitimo at susuportahan natin, lihitimong supporter ni PRRD. So ako'y tanggap to at good to na pero okay lang din kung umattend ng debate si Marcos nang mayroon tayong pinagtatawanan. Siguradong magkakalat sa debate si BBM. Doon sa mga hindi nakapanood, you miss your half of your life. Panurin nyo yun. Kawawa doon si BBM. At iba pang grupo. Ayon kay COMELEC Chairperson George Garcia, layunin nilang tiyakin ang patas na oportunidad sa lahat ng kandidato, anuman ang partido. Maaring maglagay ng parusa para sa mga hindi susunod sa mga patakaran. Oo, ang parusa, ako, suggestion ko lang to COMELEC, ang parusa sa hindi mag-a-attend ng debate, drug test. Ayun. Bakit? Adik lang naman ang takot sa debate. Yung formal na debate pero yung debate sa kalsada, mahilig dyan yung mga adik. Pero yung formal na debate, hindi kaya ng mga kasi natutuyo utak ng mga adik. Kayo, sa mga manunod nito, ano ang gusto ninyong parusa doon sa, unang tanong anong gusto ninyong parusa doon sa mga hindi a-attend ng debate? Ako ganun, drug test. Pangalawang tanong, ano ang gusto ninyong parusa doon sa mga magnanakaw na politiko? Ako, pabor ako dun sa firing squad.
Kayo. Ha? Mga politiko lang ha. So wag natin isama yung mga mahihirap. Kasi laging ginagawa ang palusot nitong mga politiko eh. Hinimok din niya ang mga media organization na siguruhing makikilahok ang mga kandidato sa mga debate para sa halalan 2025. Yan, simulan na natin SMNI. Pastor Kibuloy versus Castro. Magandang debate yun. Ha? Sino pa? Amy Marcos versus Lito Lapid. I-expose natin. Ay, naku, pabor ako dyan. Ang dami nating i-expose dito. Sino pa sa mga tumatakbo? Ng mga senador. Basta marami dyan. Iisipin natin. Pero ako, lahat. Dapat obligahin umattend ng debate. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.